Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Update naman tayo dito sa last 2 rounds ng ongoing Tata Steel Masters. Round number 12 na at ang napili kong best game ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Alireza Firouzja ng France at Super Grandmaster and former World Championship Challenger Jan Nepomniachtchi. Ayan, dating Russian yan pero ang flag niya muna ngayon ay FIDE. Wala pa siyang nalilipatan mga kamatsas. Sa end part, papakita ko sa inyo ang kanilang standing. Ang ginawa ni Firouzja, nag-Knight C3. Bibihira pong opening ang ginamit ni Alireza, no? Knight C3. Knight F6 naman si Nepo at nag-D4, D5, Bishop F4. Ayun, ikinonvert sa tinatawag na London, pero hindi po basta London ito, no? Mayroong tinatawag na accelerated London, meron ding Jubava system na naka Knight C3, naka Veresov na combined with London formation. Ayan, yan ang mga bago ngayong mekus-mekus sa London. Mekus-mekus, kinumbine eh. E3, capture at nag A6, Knight F3 develop, Bishop G4, pin kagad, H3 sinubukan. Aatras ba or kakapturin? Kinapture na para makatipid sa tempo. Knight C6 develop with threat at nag-castle queenside para depensado na rin ang pawn sa D4 at the same time nag-E6 para pakawalan naman ang development ng bishop. Nag-G4, ayan, nagparamdam kagad si Alireza na bubombahin niya talaga sa kingside. At Bishop D6, hamon palit-palit. Bishop E3, atras lang. Queen A5, ayun, nagparamdam si Nepo ng mga pangalikot sa queenside dahil dyan nga nag-castle para may pressure. At nag-King B1, ayun, para safety ang A2 pawn. Nag-Knight B4, aba, nagmamadali si Nepo Bishop C1. Dito kasi may provoking technique na ginamit si Nepo na talagang ini-invite niya na tipong i-A3. Di tatakbo yung knight, atras ulit. Pag umatras, may B5, B4 na tamang-tama may A3 na mas malakas sa pambomba. Ayan, pinoprovoke talaga itong A3 para mas mapabilis ang pagbomba, pag-atake. Yan po ang mga teknikan. Pero, alam ito ni Firouzja, nag-Bishop C1. At sa usapang novelty, wait lang po mga kamatsas dahil marami magtatanong itong Knight B4 ang novelty Dahil ayon sa recorded moves, may tumira na ng Bishop B4 at may tumira na ng Rook C8. Ayon sa mga naitalang recorded database dito sa chess.com. Pero nag-Knight B4, novelty, Bishop C1, Rook C8, at nag-A3. Ayun, tamang-tama na yung A3 na yan kasi kahit paano may Bishop namang suporta, nag-Knight C6 at nag-G5. Okay, kumbaga, sabi ni Firouzja, ako naman, puro ikaw na lang ang gumagawa dyan sa kabila. Knight D7 and nag-H4. Okay, mag-H5, bobomba G6, at nag-Queen B6. Ayun, bad move ang binigay sa tira na yan. Mainam daw po ay B5 pa rin. Ituloy kung ano ang napasimulang plano para mayroong B4 na mabilis na pambomba. Yan na. Pero, nag-Queen B6, no? Bad move, bakit? Medyo bumagal. At itong Queen B6 may simple threat na Bishop takes A3. Nag-Bishop H3, ayun. Brand X naman ang ginawa dito ni Firouzja. Dapat daw tuloy pa rin H5. Huwag mabahala kahit makapturan sa A3 kasi depensado naman ang B2, Knight A4. Ayun. Papaalisin ang Reyna. Pag nag-Queen B4, oo nga pala, may Queen takes A3. Ibig sabihin, blunderacious ang Bishop takes A3 at hindi pa dapat ikapangamba dahil may Knight A4 nga din tagpas ang Bishop. So tuloy lang H5 para may paparating na pambomba, pampahina, pampa-expose ng king sa gitna. Ayun mga kamatsas, pero balik tayo. Nag-Bishop H3, Knight takes D4, Queen E3, so sacrifice talaga yung pawn para magkaroon ng pin. Nag-Bishop E5, another bad move by Nepo. Dapat daw po, Knight to B5. Queen to Queen. Oo nga no. Kasi pag kumapture doon, may Knight takes C3 muna with check. Ngayon, ito yung continuation. May Knight takes D5. So, hindi pwedeng kumapture dahil nakapin. And then, Queen C6. Ayun, ibibitin yung Knight. Queen E2, atras lang at magka-castle. And tingnan nyo po ang evaluation bar. Very healthy
sa black. Equal. So may tempo pa dahil bitin ng knight. Ayan, okay? So yan ang tamang timpla na hindi napansin ni Nepo at nag-bishop e5 siya. Dinipensahan niya ang kanyang knight. Pero dito mga kamatsas, ayun. Sige po, pakiguess nyo. Ang good move na ginawa dito ni Firouzja, talagang timplang-timpla yon, templado. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat, congrats po sa mga nakakita. F4, good move. Paalis sa dumipensa sa knight. So dito, bumalagbag na si Nepo. Kinapture na lang ang knight. Mangyari kasi, kung hindi naman ka-capture at aalis lang ang bishop, makukuha naman ng buong-buong knight. So, bumalagbag na. Queen takes, knight b5, ayan, balagbag attack ulit, queen f3, bishop d4 at nag-king a2. Ayan, iwas na sa paparating na knight c3 check. At nag-g6. Teka muna mga kamatsas, pasensya na po. Atras ko lang konti, meron akong tanong. Pag f4, bakit hindi nag-knight c3 check? Magki-king a1 lang. At pagpalagay ng kumapture dyan sa rook, sa bishop muna ka-capture at nakabitin pa ang knight. O halimbawa, itakbo natin, knight f2, may bishop e3 mahuhuli, double attack, lalabas, lalamang ng isang pyesa dito ang puti. Okay, klaro na po. Ayan, medyo napilantikan ng aking mata kaya binalikan ko. So, bishop d4, balik tayo, nag-king a2, g6, ayan, para may sapat na aatrasan, just in case na atakihin ng bishop, at nag-h5. Okay, nagsimula na. At nag-knight c5, bishop f1, ayan, maaaring, ayan, kakapturin yung knight at mawawala na suporta ang bishop. Yan ang threat. Nag-knight e4 para depensado na ulit. May threatening knight f2 double. At nag-bishop takes. Ayun, pinalit-palit na. Kinapture na, capture. At nag-rook he1. Ayun. Binadmuban. Kasi nandyan na po. Mainit na. Hindi pa ipinagpatuloy. Hindi rin napansin ni Nepo. Sorry, ni Firouzja. Ang f5 na bombang malakas. Yan na pala kagad. Pag kinapture ng g-pawn, may rook h6. Ayan, mga tamang pressure. May g6 na paparating. Pag kinapture to, may check, mga ganon-ganon. Hindi pala pwedeng capturein ng g5, no? Nandiyan ang bishop, may sniper. Ayan, okay? Ngayon, kung e naman ang ipang capture, magku-queen d3. Atakihin din, pag alis ng bishop, kakapturein ng pawn. At kitang-kita ang pagka-expose ng blocking. Okay? Kakatakot na yan. So, medyo bumagal pa. Nag-rook he1, nag-rook f8. Ayun talaga. Talagang pag-rook f8, talagang sorry na talaga ang position ni Nepo. Blunderacious ang rook f8. Dapat daw po medyo kahit papaano kumbaga sa sakit ay level 3 pa or stage 3 pa. May remedyo pa or stage 2. Ayan. Castle. Pero hindi po nakita ang castling. Ang ginawa ay rook f8. Bakit kaya ganon? Hindi kaya nasa isip ni Nepo, nagalaw ko na king ko Kaya hindi nag-castle. Rook f8 lang ang ginawa At dito pakiguess nyo po ang huling bitaw ni Firouzja. Excellent shot. Talagang naparesign si Nepo sa tira na yon. Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kaibigan, mga kababayan. Ito po ang tira. Queen d3, atake sa bishop, resign si Nepo. Bakit nag-resign? Saan natin lalagay muna ang bishop? Tiniret Halimbawa, ilagay natin, itakbo natin sa natural na square na laging tinatakbuhan. G7, meron kasing rook takes knight na hindi makakabawi-bawi dahil may paparating na matchas. Yan ang saklapacious dyan na magaganap. Wala Threat Saan pupunta? Pag dito pa rin. Wala na. Walay na talaga. Kung e5 remedyohan ka, capturing pa rin. Still, yan pa rin po ang subject of attack. Kaya, dito po talagang napasuko ni Alireza ang former World Championship Challenger. At dito tayo ngayon sa kanilang standing. Sino na ba ang nangunguna? Sino na ba? Ayun, nangunguna si Vijit. Aba! Lamang siya sa tiebreak ngayon kay Abdus Satorov na palagi ang nangunguna.
Okay, si Bijit na 7.5 points, ang dami nilang tied. Giri, Gukesh, Abdul Satorov, and Wei Yi. Ayan, si Giri po na defending champion sa torneyong ito. Aba, humabol last minute. Pag nanalo pa yan last round, baka siya pa mag-champion at magtatabla yung iba, champion pa siya ulit. Back to back. At si Perugia, 7 points, Pragnananda, ganun din, tied sila, 7. At Nepo sa East. Dingli rin, ang world champion, 5.5 points lang at Donchenko magsudlo 4.5 points at mula naman kay Warmerdam Van Forest at world women champion 4 points. Yan po ang update dito sa mainit na katatapos lang na round number 12. Ang tabayan na naman natin ang magiging resulta ng last round kung maipagpapatuloy ba ni Vijit or ni Giri. Yan, yung mga nasa top. Sino ba talaga ang magcha-champion dahil marami pa silang tied scores. Yan po ang ating aabangan mga kamatsas. Maraming salamat po. Sana na-update kayo at natuto. At sa mga nagtatanong po ng ating merchandise products, punta lang kayo sa Shopee, ang Kamatsas Sporting Goods Shop. Hanapin nyo lang po ang ating products doon. Pili na kayo, may jacket tayo at iba't iba pa. At pwede po nating pirmahan, depende po sa inyong request doon. Pwede kayo mag-message doon, o coach, ganyan-ganyan, o kung anong gagawin natin. Madalas po kasi nagpapapirma yung ibang mga bumibili po natin. Okay na okay lang po yun mga kamatsas. Wala pong problema yun. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.